alam kung sino nagpapalutang ng mga yan, pero very irresponsible naman kapag pinipilit nilang ibuyang yan sa publiko, yung mga bagay na ganyan. Imbes na pag-usapan yung mga bagay na ikapapayapa ng loob ng bawat isa, sana yung mangibabaw din, ano? Opo. Nagtataka naman ako, yung pinakamalaking pogo, hindi yun ang tinatawag nila. Yun ang tawagin nila dapat, kilala naman nila yun eh. World Bank, Na kapag hindi natin talagang isinaayos yung tamang-tamang puhunan o investment na ilalatag mo para sa ating human capital, baka kanya mamiss ninyo yung opportunity. Ang natitirang bintana na lamang ninyo is between 20 to 25 years. Kapag ito ay hindi ninyo na isa katuparan, mawawala kanya yung napakagandang pagkakataon. Yung opportunity. Na pakikinabangan ninyo yung tinatawag na demographic sweet spot, sabi niya. Na ang inyong pangkalahatang empleyado o trabahador ay talagang bata kung ikukumpara sa mga ibang bansa katulad ng Thailand at saka China, Vietnam, halos matatanda na yung bahagi ng kanilang employment group. Tayo ay relatively younger. Iyon. So kinakailangan kanyang mag-invest ka na dyan. Opo. Para sa ganun, yung kanilang capacity, yung kanilang abilidad, yung kanilang karunungan, pati yung kanilang cognitive ability, ay maipundar mong mabuti sapagkat dyan manggagaling ang potensyal na kikitain ng bansa mo. Yun. At kapag pinalagpas natin ito, kung sayang. Sayang yun. Sayang ang It's a missed opportunity, sabi niya. So it comes only, merong natitira na lang kayong bintana, ito na lang. So dito na ninyo lahat. Pagtuunan na ng pansin ito. Oo, kung talagang kayo mag-invest, ito na, sabi niya. Dapat na tulungan din, ano? Yun nga yung aftermath ng El Nino, yung ating mga mangingisda nahihirapan din dahil nga sa sigalot dyan sa West Philippine Sea. So marami siyang tinututukan din. Opo. Ang medyo alalahanin nga lamang dyan dahil sa, siyempre, yung subsidy. Walang masyadong katapat na production yan. Medyo lolobo ng konti yung ating pagkakautang dyan. Pero dapat, huwag tayong lalampas doon sa tinatawag nilang threshold ng prudence. Pa rin talaga, What is the threshold of prudence? Dapat kanya yung debt to GDP ratio ay mananatili sa 60%. So, palagi ko naman, nakukwenta naman ng Department of Finance dyan, tsaka yung Department of Budget. At hindi naman nila siguradong papayagan na lumampas tayo doon sa threshold na yun. We cannot cross the threshold kasi mahirapan naman tayo. Masarap din pala bigay ng bigay ko, pero ang obligasyon pala natin, baka inuutang lang din natin yung pamimigay. Oo, kaya alam ko, siyempre, inaano naman nila, yung binabalansin nila. Hindi tayo dapat umakyat doon sa 60% na ratio. Tayo rin ang mahihirapan. Kaya pagka ako'y naimbitan niya, pagpapalibang ko muna yung kinakain namin doon sa CA kasi nandun lang naman siya sa opisina, mas malapit yun. Ba't ganun sa Senado, no? Malalaki. Sa lower house ko, maliliit. Kasi sa dami po ninyo, no? Maliliit, parang kwarto lang, tapos tap na agad sa labas. Mahigit naman kami 300. Yun nga. Yun. Well, mukhang... Pero ngayon, ang kanyang iniuulat, mukhang hindi yata naiplanong mabuti. Hindi na ikonsidera. Sabi nga niya, walang consultation, sapagkat mukhang hindi nila naisaalang-alang yung napakaraming mga staff pala ng iba't ibang mga departamento at section sa kanila. Opo. Well, at saka pinagtatalunan ata doon kahapon, ang narinig ko rin, yung nagsimula sa parang 9 billion, bakit daw ngayon umabot na ng 23 billion? Well, ang insinuasyon, parang bloated yung presyo ng Senate building na tinatayo, Kong. Di ba? Bakit pa kasi magtatayo Gusto daw nila, kanila na lang aywan ko lang siguro. Nagre-renta kasi ngayon doon sa GSIS building. Kailangan bang magpatayo ka ng ganong kamahal naman na, bakit pa sa BGC naman? Isipin mo yung traffic doon. Alam mo,
yung mga nakakausap kong mga empleyado ng Senado, ayaw nila eh. Ganun po. Tsaka mahal Kasi lang doon. yung lamang po kanyang parking doon, problema na po yun. Sa dami po nakita po ninyo dito ngayon sa present na Senado ngayon. Opo. Nakita nyo, malaki po yung parking dito. Meron pa dito sa may ilalim, sa baba. Pero hindi pa, doon po, paano ngayon yung parking? Ayun. Gaano Nakahiwalay kaya- pa palang building yung parking. Gaano kaya kalawak yung parking nila? At saka pagka siyempre, gumawa ka pa ng parking doon sa mahal ng lupa doon. Opo. Ginto pa per square meter doon. Ay, totoo po. Ang narinig ko sa usapan kahapon parang 21 billion lang pala yung buong building at yung land acquisition, umaabot pala ng halos 2 billion, Kong. Land acquisition pa lang yun. Yung lupa na tatayuan ng building, 2 billion piso na. Laki talaga. Di ba? Oo. Mabuti na lang ang batasang pambasa. Hindi problema yan po. Laki ng lupa ninyo din, no? Dapat nga, doon na lang sila para sama-sama na lang doon. Oo nga. Di ba? Dala pinatayo. 24 lang naman sila. Oo. Yun lang, tawag doon, level parking din. Pwede nila gawing opisina eh. Oh. Di ba? Meron pa kaming mga doon. Meron pa bakante mga bakante pa ron. Sa may likuran pa. At saka yung kasi, pwede namang dagdagan ng palagay mo 2 floors pa yung, halimbawa, yung New South Wing at saka yung South Wing. Opo, opo. Oh. 12 dito, pagkatas 12 sa kabila, di 24. Opo, oho. Oh. Hindi, baka natin parang sinakop yun na talaga sila kasi 300 kayo tapos 20 Baka kasi madali magpatawag ng joint. Nandun pa rin sila sa taas, di ba? Baka daw kasi... So mataas na kapulungan pa rin sila, nasa baba kami. Baka inimbitahin yung magkape sa baba, tapos joint na doon. Joint session na pala yun. Wala silang kamalay-malay. Akala nakapi-kapi lang eh. Yung pala, biglang may pukpok ng gable doon. Joint session na pala yun. Tapos joint voting na pala. Joint voting na pala yun. Sino ba gusto ng kape? Taasan ka kamay, oh. Okay. Okay, lahat ng bitas ng kamay, boto. Ay, nako. Pero yun pala ko nga, doon sa nabanggit pala natin, naalala ko, last Friday, pinag-usapan natin, last Thursday pa pala, yung pwedeng maitulong ninyo para kahit pa paano humupa ang tensyon dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea, Kong. Lahat ng Pilipino na nagmamahal sa kanyang bansa, Opo. pwede siyang gumawa, maging official man o sa personal na capacity niya kung meron siyang naiisip na magagawa. Halimbawa, yung marami naman sa atin, may mga kamag-anak tayo na Filipino-Chinese. Ay, opo naman. O lalong-lalo na yung Filipino-Chinese, may kamag-anak sa China mainland, mainland China. yung bang tinext mo yung kakilala mo o kaya naman tinawagan mo, Opo. ipinakilala mo at pinaalam mo yung concern ng bawat isa. Hindi lamang sa panig ng Pilipinas, maring concern din ng mga kaibigan natin sa ibang bansa. Opo. Sa China, kapag naipaabot mo yung pag-aalala, yung alalahanin na maaring may maganap na kaguluhan dahil sa isang maliit na dispute, pwede ka namang wala namang kabawalan, wala namang batas na nagsasabi na, huwag kayong makikialam dito. Oho. Katungkulan at saka karapatan ng bawat isang mamamayan na makagawa ng sarili niyang pamamaraan para makatulong sa kanyang bansa. Ayun, oho. Tama nga naman ko. No? Sa lahat, kumbaga yung maliit na bahagi na yon, ay baka pag pinagsama-sama natin, maging malaking epekto sa kapakanan ng ating bansa. Yo, kasi halimbawa, yung kamukha ng binabanggit natin dito, di ba? Yung pinag-aawayan lang naman natin sa pagitan natin at saka nung China ay 6 na maliliit na pulo. No? Opo. Yung iba nga, hindi pa nga island ng kategory. Mga shoal lang, yung mga reefs. Opo. Di ba, Bahura, iba pa, oh. Ano sinabi natin? Pag pinagsama-sama natin yung 6 na features na yon sa West Philippine Sea, 15,000 hektarya lamang yan. Na kung ikukumpara mo naman sa kalaki ng bansa natin, 30 million hectares tayo. Opo. Kaya nung kwentahin natin yan ba ang pagsisimula ng away ng dalawang bangsa? 15,000 hektarya lang ang pag-uusapan natin dyan. Para malaki pa Quezon City ata doon ko. No? Kasi laki lang ng Makati. Oo, Halimbawa, Makati area, yan bang oo nga, pagmumulan halimbawa ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa? Oho. Sa akin palagay naman kapag tinignan mo yung hindi natin sinasabi na maliit man o malaki, kapag pinag-uusapan naman ay karapatan ng isang bansa, hindi natin sinasabing walang halaga yun. Opo. Pero sinasabi lang natin, ginagamit nating parang paraan ng pagsusuma, talagang maliit lang naman ang sakop
nung mga pictures na yun sa South China Sea. Oho. Eh sana lang pinag-uusapan natin kasi laki ng Palawan. Halimbawa. Ayan, opo. Maliwanag naman na isang mahabang probinsya yan. Eh hindi, tuldok-tuldok lamang yung mga yun eh. Oho. Nako. Tignan natin siguro kung ano ang mangyayari ukol sa bagay na yan. Kasi mukhang ang pinag-uusapan na ngayon, di ba? Missile na eh. Merong isang hypersonic missile daw. Yung kabila naman BrahMos missile naman daw posibleng pantapat natin. Mantakin mo parang napipintunan talaga ang gera sa Pilipinas kong eh. Nakakapangamba na po ito. Hindi ko alam kung sino nagpapalutang ng mga yan, pero very irresponsible naman kapag pinipilit nilang ibuyang yan sa publiko, yung mga bagay na ganyan. Imbes na pag-usapan yung mga bagay na ikapapayapa ng loob ng bawat isa, sana yung mangibabaw din, ano? Opo. Iyan ang pinag-uusapan natin kung tama-tama. Alam niyo ba, may isang pinapanukala ngayon, sana baka nabasa mo na ito. Ano yan? Ang sinusulong po ni Presidential Advisor on Peace Process, Secretary Carlito Galvez, na kung maaari daw ay lumikha tayo ng isang opisina na kung tawagin ay Department of Peace. Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o ito pong OPARO. Sinabi ni Galvez na ang kanyang minumukahing Peace Department ay magpapanatili ng mga nakamit na komprehensibong prosesong pangkapayapaan at pag-institutionalize ng peace agenda ng pamahalaan. Bahagi daw po ng best practices ng ibang bansa ang pagkakaroon daw po ng Ministry or Department of Peace para i-consolidate ang mga inisyatibang pangkapayapaan ng bawat administrasyon para pakinabangan daw po ng mga susunod. Makakatulong din anya ang paglikha ng Department of Peace sa security of tenure ng mga peace builder na iniuukol ang kanilang talento sa buhay sa pagsusulong daw po ng kapayapaan. Kong. Ano? Yeah, si Nelson, mag-comment ka nga ron. Ano palagay mo dyan na? Peace? Oo. Hindi na siguro. Pinag-comment mo eh. Hindi na rin siguro. Hindi na siguro kailangan. Kagawaran ng kapayapaan. Magkaroon diba? pa ng Department of Peace. Ganun ba? Mukhang... Layunin, maganda. Pero kaya na sinasabi niya, kailangan pa bang magkaroon ng departamento naman ng kapayapaan? Ang ating mga embahada naman ay silang repository naman ng mga kasaysayan ng mga ginawang initiatives para pumayapa ang mga bansa. Di ba? Kaya nga meron pa tayong mga regional treaties, may mga bilateral talks tayo. Meron pa tayong mga global initiatives. Yang mga yan, mga initiatives na yan, peace initiatives na may, nakatala naman sa kasaysayan ng ating Department of Foreign Affairs, mga consular natin, at consular, may mga museum naman tayong ganyan. Alam naman natin ang pinagmulan lahat ng mga efforts na pangkapayapaan. Ngayon, kung talagang gusto pa nilang makita, edi pumunta sila sa Library of Congress sa Washington, D.C. At doon makikita lahat ang mga nangyaring mga global initiatives, mga pangkapayapaang pag-uusap, kung anong nangyari. Kung halimbawa, naghahanap ng mga president sa halimbawa. Paano ginawa yung ganito? Nakatala din ang maraming mga cases sa mga global tribunals natin kung paano pinayapa yung mangingisda ng ganito tsaka yung mga binabanggit natin dito. Di ba? Ang importante lang maalam yung ating ahensya, halimbawa yung Foreign Affairs, kailangan updated sila sa lahat ng mga kasong international, halimbawa. Yung mga presidents, yung mga arbitral awards, yung mga adjudicatory decisions ng tribunal, halimbawa, ay maging ICC, maging arbitration. Para sa ganun, magamit natin yung mga yon na referensya at legal basis para ipaalala natin sa mga bansa na halimbawa hindi lang niya naintindihan. Gamitin natin ito kasi presidents itong mga ito. Ayun. Di ba? Baka ang gusto na ito Kong, at least maging tagapagpaala-ala man lang sa mga tanggapang ito ng gobyerno. O kaya naman, at least meron ng departamento siguro yung mga tao ngayon, yung mga bagong sipol, Gen Z, at saka itong mga millennials,
malaman din siguro nila na meron palang ganitong mga usapin at mga pinatutupad na pangkapayapaang layunin ko. Pero hindi na isang departamento naman siguro. Okay. Siguro isang section sa isang departamento. Halimbawa, isang maliit na opisina sa loob ng... Hindi ko maliit kung ang pinag-uusapan naman ay yung katungkulan na ibinigay mo sa kanya. Aralin ang mga peace initiatives na nangyari sa pagitan ng iba't ibang bansa. Opo. Halimbawa, between 1898 kanya to 1998. O kaya every 10 years, nire-repaso nilang ganyan. Yun, Aralin nga natin kung anong nangyari sa loob ng 10 taon. Magmula nung ang Germany kanya ay sinakop ang Poland, yung mga ganyan. Kailangan may nag-aaral ng ganyan. Totoo po ko, ano? Di ba? Ay, At paano napayapa itong mga ito? Oho. Hanapan mo ng katapat. Halimbawa, yung pinag-uusapan natin, yung iringan ng mga maritime rights natin. Ayan, ako, napakarami niyan ko, ha? Oo. Bakit hindi nyo aralin yung nangyari sa pagitan ng Canada at saka nung Amerika? Ano ba nangyari doon? Nagkaroon din ng dispute yan eh, di ba? Kasi dyan sila matututo ko. Baka pwede ning i-apply sa kasalukuyan. di ba? Yun nga yung sinasabi natin. Para sa ganun, ay meron tayong mga maliwanag at matitibay na basihan na magagamit natin na nangyari doon sa iba't ibang mga bansa. Yun ang gamitin natin. Palagay ko naman kikilalanin ng mga bansa yan. Oho. Ay, nako. Anyway, kung siguro yun na lang maging box populi natin para sa ating tanong sa araw na ito, kung kailangan pa nga ba, o kailangan pa nga ba talagang bumuo ng isang departamento na kung tawagin ay Department of Peace? Ayan. Kasi parang gumagawa lang tayo ng departamento ayon sa pangangailangan natin eh. Bagay, o nga po. Di ba? Parang tayo ang sumusunod sa pangangailangan eh. Dapat nagawa na natin lahat ito, na-anticipate natin lahat ito. Iyon ngayon ang gagawin nila para hindi na bumangon itong ganitong alalahanin, di ba? Kung napalakas mo itong ganito, baka hindi na kailangan ito. Kung ginanap mo itong kulin mo, baka hindi na tayo umabot sa ganito. Kung hindi, papalawak ka na ng yung burokrasya mo eh, hindi na nga magkatugma-tugma eh. Pinalalaki mo na ng pinalalaki. Di ba yun ang gusto mo sabihin, Nelson? Ano ha? Sa inihain pong petisyon, sinabi na umaapila na lalo lamang daw pong aasa ang Pilipinas sa importasyon dahil sa EO62, taliwas daw po ito sa kung ano ang iniaatas ng ating saligang batas, Kong. Alam mo, ang pinaka-sentro ng usapin dyan, sino ang, meron bang question of law dyan, halimbawa? Kasi pwede lang pigilan ng Korte Suprema. Kunwari, question of law ang pinag-uusapan. Yan na nga po. Kasi hindi naman titingnan yung factual issues dyan eh. Sabi nga natin, palagi sinasabi ng Korte Suprema, ang kataas-taasang hukuman is not a trier of facts. Opo. So, mas gusto niya na ibigay yung batayan ng isang batas doon sa mga administrative agencies na gumawa nito. Inaral itong mabuti, meron silang taglay na expertise. Sila yung merong skill at merong kaalaman tungkol sa pagtataya ng mga bagay, kung ang pag-uusapan mga developmental objectives ng ating bansa. Mga policy frameworks, hindi masyadong tinitingnan yan ng Korte Suprema. Magkakaroon lamang ng issue dyan. Halimbawa, kung halimbawa matibay na batayan na may nilabag na halimbawa na maliwanag na batas. So, papasok ang Korte Suprema, sasabihin niyang nagkamali kayo doon sa pag-interpret ng batas. Hindi nga dapat ganito o kaya hindi dapat ganito. So, yan ang titingnan natin kung paano i-dispose ng Korte Suprema yung petition na yan. Ayun, so paano itatrato? Nung isang araw dyan, dyan sa may Barangay Katmon. Malabon, opo. Hindi, dyan sa Katmon ba yun? Santa Maria, Bulacan. Bulacan, opo. Oo, kilala mo yun, si Mayor Emeng. Opo. Nagpunta na tayo doon nung buhay pa yung kaibigan natin na si Semi, di ba? Naalala niya nga, nung pumunta kami ron, merong mga 700 na beneficiaries. Tinarget natin yun. Yun naman may kaugnayan doon sa programa ng climate change saka yung agriculture dyan. Kaya ang tawag doon ay payout ng lawa at saka binhi. Project alam mo ba, bawat isa sa kanila, 700 recipients yun dyan. Opo.
nagbigay kami 9,000 pesos per beneficiary. Abay, malaking tulong Galing na sa, yun, pinamahagi sa pamagitan namin sa tulong ng DSWD, DBM, at saka ng DILG. Oho. Talaga nakiusap ako na targetin din natin kako yung nakikita namin na nangangailangan din. Opo. Pinagbigyan naman tayo dyan. So, yun, nakapagbibigay din tayo. So ano po, lawa at saka binhi. Ito acronym ito kung lawa at saka binhi. Hindi Oo, ibig sabihin. acronym yun, na pero tukoy sa climate change. Ayun, oho. So yan yung mga proyekto. At balita ko, tuloy-tuloy pa po ito sa part ng Sagip Party List ko, ano? Pinadadaan yan at pagkatapos may medical component din kasi dyan, ano? Kaya yung huling lakad namin, Opo. umakyat kami ng Benguet, baba kami ng San Fabian. Oo nga pala, nagbenggit pa nga So pala may kayo dala-dala nakaraan. tayong konting gamot sa ating mga kababayan. Nakakatuwa na nung makita nila yung x-ray, sabi Opo. niya, ngayon lang po ako nakatikim niyang x-ray na yan. Tinatapat sa likod nila. Oo, tsaka yung gustong-gusto kong nakikita, yung yung detox. Detoxification. Yung mga paa nila nasa palanggana. No? Opo, So, ibababad. tinitingnan ko sila. So, iba-ibang kulay nung sabi ko, Lola, mukhang mas marami kang sakit kaysa rito kasi mas malabo yung sayo eh. Opo. Meron pala kayong ganung service May na dala. detox din. Opo. So, may ECG, may detox, Opo. may ultrasound, Oho. may ECG, may X-ray. Ayun. Tapos namimigay tayo ng mga vitamins Opo. na nakukuha rin natin sa mga kaibigan natin na may magandang puso na tumutulong, nagbibigay, na pinamimigay natin sa kanayunan. Sabi daw nung taga Benguet kong sana, laging bumalik dito si Kong Dante para matulungan daw po yung kanilang mga mahirap na kababayan doon sa Cordillera. Kong. Basta kaya lang. Hindi naman lahat kasi kaya nating supplyan. Opo. Mabuti pa yung Love for All ni First Lady. Ayun, isa malaki pa po yan. malaki naman yun. Opo. Siyempre. At doon ay nakatutok yung PhilHealth, kaya malaki yung resources nila. Opo. Tayo naman sa panig natin, Yung kaya natin. sa konting kakayanan natin, nakapagbibigay din tayo dyan. Ayun, oho. At least, salamat. Salamat din pala ng marami doon At kay... pagkatapos ng mga yan, bumabalik-balik ako sa farm ko. Ayun, Sapagkat nagtatim naman ako ng kamote. Gusto ko sanang ipakita yun dyan para maganyak kayo. May meron ba? Kasi noong nakaraan, nakala ko wala Hindi, pa. nakapagtanim na. Gusto kong ipakita yung pinatubigan ko na tapos ngayon ay nilalapatan na ng Ayun pala, oh. Ayan, may nagano na, naglalagay na ng abono. Opo, O yan, makikita mo naman So yan. tusok pa lang ito ng tangkay ng kamote, Kong. O yan ang baging itinanim yan. Opo. So makikita mo, may irrigation siya, may patubig. Yan dapat ng mga taniman. Oo. Maraming tubig. Para hindi naman mamatay kasi sayang naman na itinanim mo sa kakulangan lamang ng irrigation. Ito medyo nabuhay na Yan ang kagandahan kung meron kayong windmill, ano? Kasi sa kabila nung wala kayong irrigation dyan, at least nakakakuha kayo sa pamamagitan ng windmill. Meron akong wind pump at saka Wind meron pump, akong solar pump. Ayun, Yan ang tumutulong, nagsusustain dun sa water and moist requirement nung tinanim namin kamote. Kamoting baging yan, kaya makikita mo. Ang problema kasi sa Tarlac, kung wala kayong patubig lagi, no? Landlocked yung lugar ninyo na walang patubig, eh. Wala nga, kaya nga sinasabi ko sa NIA noon. Oo. Palagay ko yung Tarlac, inalis nyo na sa mapa ng Pilipinas. Hindi po kanya, bakit ka ako yung irrigation hanggang Pampanga lang? Oo nga Bakit naman. ka ako hindi umabot ng Tarlac? Paano po yung balog-balog? Ginawa mo na akong dahilan yung balog-balog. Panahon pa ni Kupong-Kupong, balog-balog na yan. Hanggang ngayon, hindi na umabot sa amin. Nakailang administrasyon So ako na lang ang gagawa. Sa abot ng ating makakaya, yan. Gusto ko kasing nakikita may nakatanim So, sabihin, pwede pala kung na wind pump. Di sana kung wala kayong irrigation dyan, magtayo ng mga wind pump siguro. May halaga naman yun dyan. Hindi man kakayanin ng karaniwang Ganun ba? Hindi, sa laki ng pondo ng NIA ko, hindi na rin malaman kung saan nilalagay eh. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na meron sila. Yun ang ganda ng tubig, oh. Nakakaingit yung lupa niyo. Kapag namunga na yan, pagka lumaki na yan dyan, at pagka ako'y nakakuha na ng baging, bibigyan kita para may mailaga ka man lang na talbos dyan. Ako na pong bahala sa bagoong isawsawan na may kalamansi. Maganda-ganda ko nga. At least, naka-isang buwan na po ito, wala pa. Kasi madali lang tumubo ang kamote niya. Wala yan, mga halos siguro mga 10 araw pa lang nakararaan yan.
Kasi ang medyo mahal dyan, yung land preparation. Totoo po. Papatayin mo yung damo. Yung mga panirang damo. Tapos lalagyan mo ng parang herbicide na para hindi siya tumubo agad. Kasi hahalo siya dyan eh. So pag inabono mo yan, pagka yung damo nandyan pa rin, ang kakain ng nutrients nung nilagay mo, yung damo. Pero ganun pala kailangan ng ang dami ng tubig. Sabihin, di ba kamote usually kahit na... Hindi, katatanim lang yan eh. Tsaka naka-usli Para lang naman siya. masustain siya. Pagka medyo kumagat na yung kanyang ugat dyan, kaya na niyang lumakad. Opo. Ano yan gagapang na yan. Totoo. Dadami na ngayon yung talbos na may bebenta ko dyan. Pero din talaga ako nagtataka ko nga, ang kaibahan nito, pang talbos lang ito, hindi ho para talagang maglaman. Hindi pa, pantalbos lang yan. Talbos lang pa lang talaga. Oo. In-estimate ko na yan, magiging milyonaryo ako dyan. Sa talbos pa lang? Ang isang tali po Talbos pa lang. Isang tali po na 10 piso. 10 piso eh. O kaya nga, sa dami niyan. ilang milyon tali yun. Oo nga. Ang makukuha ko, naman kapag kaya ginupit mo, hindi naman mamamatay, tutubo lalo yan. Lalong magsasangayan. So, tuloy-tuloy. Yung pala So, sa loob ng 3 buwan, araw-araw kang nakakabenta ng tali. Meron nang bibili. Continuous nga. Bayad kasi doon ako tataka kung 10 milyon yan. 10 piso, di 10, sa 1 milyon tali, 10 milyon. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Matagal din ng ito. At saka madaming lulusog dyan. Tsaka pinagtsatsagaan ko, nakikita mo na sa dami ng ginagawa ko, at least once a month, tinitingnan ko rin. Ayun, Hindi pa nga niya naipakita yung ano ko dyan, yung mga lettuce ko dyan na nandyan. Opo. Nandun naman nakatago naman yun kasi mas sensitive naman yung greenhouse ano nila. naman po ata yun. Nasa greenhouse naman yun. But dito ko na-realize ko, yung mga simple, di ba, alam mo, yung kamatis, yung luya, yung kung ano-ano pa, kung talagang magkakaroon tayo ng maramihan taniman, yung sabihin ko, talagang wala tayong problema no, sa pagkain at saka kita ng ating mga kababayan. Wala, kung talaga magtatanim lang. May pupundar natin ang pagkain natin. Ang problema lang kasi, yun nga, walang integration eh. Dapat nakasynchronize. Ako magtatanim ako ng kamote, dapat si Nelson, sili naman ang tanim niya. Ikaw naman kamatis. Para hindi tayo naglalaban-laban. Kasi yung marketing, tinatanim pa lang natin, meron ka ng buyer. Kaya nakasynchronize eh. Sasabihin niya, boss, ganitong panahon, itanim mo ganito, ikaw naman dyan, ganitong panahon. Kaya nga iikutin niya kayo eh. Kukunin niya ngayon, ima-market. Pareho tayong kikita, hindi tayo nag-away-away. At kung buyer naman ko, hindi naman pala problema ang buyer kasi hindi problema yung buyer. Yung mga lettuce ko nga pagkatanim ko pa lang, may kontrata na eh. Kasi per cup yun eh. Opo. Pag tinanim mo per cup, bibilangin niya na yung cup, pipirma na siya, sir, ito po yung bayad ko sa'yo. So, kukunin niya na pag after 2 weeks, siya nang kukuha. So hindi na pala natin yung problema nito kung magtatayo pa tayo ng pogo. Yun na lang pala taniman na ganito, mas malaki pakikitain natin kung magtatayo ka pa ng pogo. Namumroblema kayo sa, gano'n lang tayo, dagdagan na lang natin ng pugo na lang, hindi pogo. Tapos yung magtatanim pogi. Pero dito pala ko, speaking of pogo, may mga panukala na talaga ngayon na stop operation na ito at maaari, wag na tayong tumanggap ng mga bagong aplikasyon, Kong, kasi ang social problem na dulot po sa ating bansa, mukhang sabi nga nila kung hindi na mapigilan, mukhang laki ng problema ang dulot ito sa atin. Nagtataka naman ako, yung pinakamalaking pogo, hindi yun ang tinatawag nila. Yun ang tawagin nila, dapat kilala naman nila yun eh. Plastic pa rin. Anong gagawin naman sa plastic na nakolekta? Saan nila dadalhin? Dinadala po sa recycling facility. Dinadala nung parang Hope Group, Ayun. Pero sana sa mga susunod na araw, kahit na hindi ka nabigyan ng bigas, kasi... pwede naman siguro. Halimbawa, yung isang tao, bibigyan mo ng gasolina. Anong gagawin sa gasolina? Wala naman siyang sasakyan. Baka may motor siya siguro ko. Kaya pangisda, yung bangka, di ba? Yung gano'n. Kasi mabini area, marami dyan, beach. Maganda yung layunin. Pero later on sana, dahil hindi naman magiging sustainable, kawawa naman yung gagastos siya sa sarili niya, di ba? Para lamang... yung layunin na mapalitan ng plastic, makakolekta ng plastic. Pero dapat sana, yung maikintal sa kaisipan nating lahat na talagang katungkulan natin. Obligasyon natin, Tama. Na pangalagaan natin ang kalikasan. Itong mga plastic na to, makakasira ng kalikasan. Lalo na yung sinasabi niyang karagatan, na doon nila kinukuha yung kanilang ikabubuhay. Di ba mas maganda yung
maikintal mo sa kanilang kaisipan Totoo. yun. Ang Mabini kasi kung isa kilala yan sa word na yung best diving site, no? Yan yung Mabini, Batangas. Kasi Nandyan po. pag dive mo nga naman, yung ulo mo na-shoot mo sa plastic, ano? Disgrasya. Delikado ka nun, baka hindi ka na makahinga ron, eh, ano? Mga isda eh. Pero at least siguro naisip lang niya, siguro out of frustration ko, nagkalat ang mga basura ko. Kaya, Sa umpisa, para lang maengganyo. Pero later on, para maging sustainable, pakilala mo sa kanya na gawin natin ito, may bigas man o wala. Maging habit nila. Mabigyan ka ng gasolina o hindi, katungkulan natin na pangalagaan natin ang ating kapaligiran. ayan. Yung tulong sa ating mga kababayan, Kong. Marami naman kasing dapat na tulungan dyan. Ano? Yun nga yung aftermath ng El Nino. Yung ating mga mangingisda nahihirapan din dahil nga sa sigalot dyan sa West Philippine Sea. So marami siyang tinututukan dyan. Opo. Ang medyo alalahanin nga lamang dyan dahil sa, siyempre, yung subsidy. Oho. Walang masyadong katapat na production yan. Medyo lolobo ng konti yung ating pagkakautang dyan. Pero dapat, huwag tayong lalampas doon sa tinatawag nilang threshold ng May threshold ng prudence. pa rin ano? talaga, oo. What is the threshold of prudence? Dapat kanya yung debt to GDP ratio ay mananatili sa 60%. So, Ayun. palagi ko naman, nakukwenta naman ng Department of Finance and Gen, tsaka yung Department of Budget. At hindi naman nila siguradong papayagan na lumampas tayo doon sa threshold na yun. We cannot cross the threshold kasi mahirapan naman tayo. Masarap din pa na bigay ng bigay, Kong. Pero ang obligasyon pala natin, baka inuutang lang din natin yung pinamimigay. Ganun pa rin. Oo, kaya alam ko, siyempre, inaano naman nila, binabalanse nila. Binabalanse Hindi rin. tayo dapat umakyat doon sa 60% na ratio. Opo. Tayo rin ang mahihirapan. Oho. So, binabalanse nila yan. Yan ang pagkakaalam ko, Jen. Totoo. Alam mo, minsan masarap din tumanggap ng mga bigay-bigay sa ganyan. Pero ang problema, pag inisip mo, ay saan, yun nga, ang pinanggalingan pala ito, Kong, inuutang din ang ating gobyerno. Hindi lamang yun. Kasi halimbawa ito, Katbalogan. Opo. Nakikita naman ng ibang, sana kami rin, sana all, Ayun, di ba? yun na nga po, oo. So, paano mo naman bibigyan ng lahat? So, tinatarget lahat yan. Tinitingnan lang siguro, sang-ayon dun sa datos na dumating sa kanila. Boss, ang medyo tulungan natin, ito muna. Oo. Kasi ito yung mas targeted halimbawa. So, hindi natin hindi laganap hindi lahat eh. So, yun ang medyo parang epekto lang sa iba na pag nakita ng ibang probinsya halimbawa. Alam ba, nanonood yung di ba nasa Katbalogan sila? Balogan, tapos O di sasabihin ng mga nasa Katarman, di ba? Northern Samar naman, O kaya yung nasa... Ayun na po, Leyte, tapos Calbayog City, Kaya tapos nga. Tacloban City, Kaya nga. So, Northern Samar naman. iba naman ay paano yung sasabihin nung nandun sa may Southern Leyte. Ayan, tsaka yung part ng, buti biliran pala, representante na lang ata pinapunta nila, Kong. Di ba? Yung governor ata at makakarating. Pero ang balita ko dyan, di ba, Nelson, naalala mo nung Maguindanao, pinunta nila, tapos Davao del Norte. Yung Davao del Norte pala ko, nakasama kayo, di ba? Nung pumunta kayo. Tagum. Tagum, tama. Tagum, Davao del Norte. Di ba? Nandun ako. Oho. At mukhang ang plano talaga ata nila, ikutin ng buong Pilipinas. Noong nakaraan din po ata, Cordillera, ay nandun din po sila. Napakaraming mga mambabatas din po ang pumunta para suportahan itong programang ito, Kong. So, ang pinabanggit niyo pala dito, ito palang mga bigay na ito, dapat imabalanse na natin. Kasi baka naman, bigay tayo ng bigay na inuutang din pala natin, Kong. Yung palang ganun ba yung sabihin nun? Oo nga, pero dapat, alam ko naman na talaga sinusukat naman nila yan. Ayun. Na hindi dapat lalampas doon sa ratio na pinag-uusapan. Halimbawa, pag tayo ay na-cross natin yung 60% threshold na yon, mahirapan din naman tayo. Okay. Kaya alam ko, binabantayan naman nila yun. Pangalawa, yung nakikita nga ng iba na sana all. Lahat mabigyan. Di ba? Yun lang naman ang medyo tinitingnan mo doon. Pero yung pagtulong talaga, nakikita ko marami talagang dapat na tulungan. Nakikita ko rin Totoo po, Kong. Kaya pinupuntahan nga namin mga lugar. Maliliit nga lang yung dala namin, pero matutuwa nga sapagkat kahit papaano nakikita na. Ngayon lang po nakakita ng ECG, sabi nung... matatanda na sila. Sa puso naman. Lalong-lalo na yung detox. Yung paa nila, ibababad nila sa batya, ay sa palanggana. Palangganang may maligamgam na tubig ba yun?
Yun ang na-miss. Hindi ka ba nakapaganyan ka ba, Nelson? Hindi pa. Yung Punta natin binababad yung pa? punta natin minsan yung event ni Kong para tayo una makinabang. By next week at mga 2 linggo pa, Kong, ay magsusona na kayo. Mukhang naaprubahan na raw po ata ng Pangulong Bongbong kung magkano yung hihilingin pondo sa inyo. Magkano na ba yung nakalagay? Parang 6.325 trillion. Trillion pesos, opo. Mataas yan na 10% doon sa nakaraan. Itong ngayon. Opo, 2025. 2024 parang 2024, oo. 5.9 trillion, mga sila eh. 768. Tama. Opo, 5.768. So mataas yan ng halos mahigit 10% doon sa 2024 budget. Si estimate ng Executive Department. Opo. Ito yung tungkulin niya, yung mandato ng executive. Pagkatapos ng State of the Nation, isusumite yan sa House of Representatives. Yan, kayo para himayin yan sapagkat yung power of the purse, sabi nga nila, ay nananatili pa rin ay sa mga kamay ng miyembro ng House. Ayun, opo. Pero ang hinahanap kasi namin ni Nelson Kong, yun mga unprogrammed projects ba, na-google na lahat. Kasi mukhang report ata ng DPWH, marami pang pondo by 2023, 2024, mukhang hindi pa nag-google ata ako mga unprogrammed projects po nila. Ang panggagalingan kasi niya kung merong availability of funds Ganun ba ibig sabihin? No? Kung wala ka namang kahit naka-unprogram, wala ka ng pondo pa. Wala ka namang mapagkukuhanan saan mo... So maghahanap pa rin pala kung may available na pondo. Kaya nga doon mo sisipatin ngayon nagbibigay tayo ng ayuda, ng subsidy. Saan natin kinukuha, di ba? Baka yung program hindi nga nasusuplayan yan o kaya baka may konting umabot doon, hindi naman doon nadala, no? So sisinuhin mo rin at titingnan mo rin talaga bang dapat dito o dito muna yung dapat mauna. Ang dami kasing dapat, yung mga priorities kasi ang dapat na tinitingnan mo yan Dahil ang budget mo ay hindi naman unlimited Opo. Kaya nga tinatawag na budget, naka-target. Tukoy. Tukoy na tukoy yun. So kapag ka yun, medyo binawasan mo rito, dinala mo rito, teka mo na, may konting problema dyan. Kasi maraming natawagan din ng pansin at doon nung nakarang Webes ko, napag-usapan natin, yung report ng WHO ba yun, na ang Pilipinas dapat maglaan na ng malaking pondo para sa tinatawag natin human investment. Human capital. Yun, human capital, mukhang maging sa DepEd pala ata, ay ito rin ang pangunahing tututukan din dapat ng incoming DepEd Secretary Sani Angara, Kong. Yan na natili namang nasa saligang batas naman yan dyan. Ang pinakamalaking bahagi ng inyong budget ay ilaan ninyo sa Department of Education. Yung binanggit natin ng 1 linggo, ay ito yung taya ng World Bank. World Bank. Na kapag hindi natin talagang isinaayos yung tamang-tamang puhunan o investment na ilalatag mo para sa ating human capital, baka kanya mamiss ninyo yung opportunity. Ang natitirang bintana na lamang ninyo is between 20 to 25 years. Kapag ito ay hindi ninyo na isa katuparan, mawawala kanya yung napakagandang pagkakataon. Yung opportunity. Na pakikinabangan ninyo yung tinatawag na demographic sweet spot, sabi niya. Na ang inyong pangkalahatang empleyado o trabahador ay talagang bata kung ikukumpara sa mga ibang bansa katulad ng Thailand at saka China, Vietnam, halos matatanda na yung bahagi ng kanilang employment group. Tayo ay relatively younger. Iyon. So kailangan kanyang mag-invest ka na dyan. Opo. Para sa ganun, yung kanilang capacity, yung kanilang abilidad, yung kanilang karunungan, pati yung kanilang cognitive ability ay maipundar mong mabuti sapagkat dyan manggagaling ang potensyal na kikitain ng bansa mo. Yun. At kapag pinalagpas natin ito, Kung, sayang. Sayang yun. Sayang ang It's a missed opportunity, sabi niya. So it comes only, merong natitira na lang kayong bintana, ito na lang. So dito na ninyo lahat. Pagtuunan na ng pansin ito. Kung talagang kayo mag-invest, ito na, sabi niya. Tanong mo, Nelson, kung bakit nangyayari yan. Kasi baka yung lugar na yan,
Oo. pinondohan naman ng gobyerno yung tinatawag na Asset Preservation Program ng DPWH na kung saan ay may programa Opo. para yung ating mga kalsada o mga tulay na ginawa, ma-preserve natin. Kaya yung dadaanan na yan, kapag halimbawa bulubundukin, ipiprevent nila yung landslide. Kamukha nang nangyari. Bigla ngayong natulog ang lupa. Kumulapso. Merong program dyan eh. Yung may tinatawag na road slips. Merong landslide. At saka slopes protection na kung saan ginagamitan nila ng rocknet. Yes po. No, ang rocknet, kinakailangan sumunod ka sa tuntunin. Nako. Merong approved specification yan. Nako, opo. Alam ko merong memorandum na pinalabas ang DPWH, na dalawang memorandum, na kapag ka rocknet ang pag-uusapan, dapat ibatay mo sa dalawang standards lang. Yes po. Yung American standard, kung tawagin nila, ASTM. Opo. Kapag ka yung European standard, parang ASTO yun eh. Oho. Etong mga ibang mga kontraktor natin din, masakit mang ibalita. Hindi nila tinutupad yung mga yun eh, yung specification eh. Tama po kayo. Nako. Ang gagawin nila, bibili sila ng counterfeit. Sa bidding po, nakalagay yung tama. Pero pagka i-implement na, pagdating sa bidding, nakalagay niya standard, Yun. ASTM, sabi Naku niya, po, no? O kaya oo. ASTO. oo. Pag binili niya, pumunta siya sa China. Ha? Yun ang binili niya. Oo po. Paano? 60% ang Nakatimbre kay baba ng DE. tubig ay ng presyo. Yes po, oo naman. Okay. So paglagay niya ng rocknet, parang sapot ng gagamba ang ginamit mo. Naku po. O yan, umulan Mas lang ng matibay pa konti. sa hapon ng gagamba ko. Walang walang sasagka ngayon di ba? Opo. Laglag. Kasi yung talagang ASTM, hindi matagal na panahon, hindi kakalawangan yun, matibay yun. Saka tinutusok yun tungkol sa semento. Merong di ba? nakatusok, nakikita mong ganyan. Tsaka ilang metro pinag-uusapan, parang Yan. 4 na metro, Ang natutusukin mo yan. Doon, yun ang pinakahaligi niya. Opo. Yan. Sapot ng gagamba nilagay mo riyan. Makikita mo yan, sir, pagka mula doon sa Benguet, akit ka na sa Gada. Nandun sa may part na yun doon, may mga rocknet na nandun, kahit sa ibang lugar. Nako, Dapat siguro ang Opo. DPWH, pagka ganyan, bibisitahin niya. May mga plano naman sila dyan eh. May mga project engineers yan. Tingnan mo nga yan, di ba yan eh? mga inspector nila, Kong, alam niyo naman. Di ba 2 years lang yan eh? Merong yan, may rocknet yan. Di ba? Titingnan mo ngayon kung sino yung contractor. Ayun. Di ba? Paano inilagay? Nako po. Yung palang nung tinuhog niya yung 1 metro lang ang ginamit niya. Kapapabaki ata ginagawa. 4 na metro ang kailangan eh. Ang requirements.